So, ito na nga mga ka-idol, si Ate Jen. So, ang story ko naman tungkol sa dati kasi noon, syempre ng mga dalaga pa at binata kami, mahilig kaming tumambay sa labas, lalo na pagka yung Biyernes ng gabi at Sabado ng gabi. So, way back tayo nung ako ay bata pa. So, high school na rin naman ako noon. So, mga barkada ko niyan ay si Tol Lisel, si Nini, si Japrilin, yan, si Belen, tapos si Maye. So, pero kami lang yung laging tumatambay kasi nga si Maye hindi naman yan naglalabas ng bahay. So, si Belen bihira lang din yan, charot. So, ako, si Lisel, si Japrilin, at saka si Nine. So, ang jewa pa nun niya ay si Jemar. At meron din kaming barkada noon, si Alejandro Cajano. So, sumalangit na kanyang kaluluwa kasi nga wala na siya, matagal-tagal na rin naman. So, dun sa bahay nila sa Saudi, mga ka-idol, ay ancestral house. So, ancestral house yung bahay nila. Then, syempre, alam mo yung tema ng katatakutan sa horror movie, yung bahay nila is mayroong poste, tapos alam mo yun yung simoy ng hangin, malamig, paambon-ambon, ganun yung tema ng araw na yun at gabing yun. So ayan na nga, habang tinatawag namin siya, alam niyo yun yung may call sign kami ng palakpak. So may call sign kami, ang tagal niya lumabas. Yung mga kasamahan ko, sina Japrilin, sina Lisel, nandun sa may kabilang apartment. May apartment kasi doon. Ngayon nga kala ko kung ano na, pakinggan nyo. Kala ko may sumisit-sit sa daan sa atin. Di yun nga, ang tagal niya lumabas. So, ako naman, nakatingin lang ako dun sa may bintana. So, sige, one of these days, pupuntahan ko yung ancestral house na bahay nila. Hindi pa rin yung nagigiba, alam ko. Pero alam nyo, yun yung first time na nakakita ako ng white lady. Oo, mga ka-idol, white lady talaga. So, akala ko ay kwento-kwento lang yung mga ganung Kasi syempre, ay, white lady ba naman, diba? Akala ko naman sa mga horror movies lang. Pero hindi, mga ka-idol. Totoong-totoo na nakita ko yung white lady na yon. Kasi, nakatingin ako dun sa bintana. Akala ko nga siya na. Akala ko nga may flashlight. So, alam mo yung feeling na nakatitig lang ako. Kasi nga, syempre, tinitingnan ko. Alam mo yung, ang liwa-liwanag. Tapos, ang haba ng buhok nung nakita ko. And then, ang haba ng buhok niya. Tapos, ang liwa-liwanag. Pero alam mo, wala siyang mukha. Hindi ko makita yung mukha niya. Kasi nga, nakataklob yung buhok niya sa kanyang mukha. Tapos, ang liwanag niya. Then, habang kasi, nung una, paid lang siya. Akala ko, flashlight, liwanag, ganun. Hindi ko lang din alam kung baka naman binibiro lang din kami ni na Allen, diba? Pero talagang iba yung pakiramdam na makakita ka ng, if ever na totoo man yun, talagang iba. Alam mo yung nakatitig ka, tapos liwanag lang siya hanggang sa nakatitig ka na nakatitig sa kanya na talagang nagkukorting tao siya. Ganon yung feelings. Tapos, alam mong yung feelings ko noon, yung hindi ko alam kung mapapaihi ako, kung tatakbo ba ako. Pero ang nanaig sa akin, nung nakita ko talaga na talagang white lady talaga siya. Wala na, tumakbo na lang ako. Takbo ko, tapos nagulat yung mga mga kabarkada ko. Kasi nga, ba't nga humarurot ako ng pagtakbo? Ayun nga, kasi nga ganun nga yung nakita ko. Tapos simula nung nangyaring yun, hindi na kami pumupunta doon kasi kinuwento ko sa kanila na nakakita nga ako ng white lady doon sa bahay nila Allen. Pero alam nyo, simula nung mangyari yun,
Ah, kahit ngayon, hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero alam ko na ano, na nandyan lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero itutuloy ko na lang yung aking mga kwento sa inyo ng mga kwento kong kababalaghan na hindi ko rin alam kung anong sagot at bakit.